Nakaluhod ako sa malamig na sahig ng ospital. Ang aking mga palad ay nakasalikop sa nangangatog na kamay ng aking ina. Sa loob ng silid na iyon, tanging ang tunog ng monitor ng puso ang bumabasag sa nakabibinging katahimikan. Ang amoy ng antiseptiko at gamot ay tila sumasakal sa aking hininga. Doon, sa huling sandali ng kanyang buhay, binigkas ni nanay ang mga salitang wumasak sa aking pagkatao nang higit pa sa mismong kamatayan. Myrna, anak, patawarin mo ako. Nagsisisi ako na pinigilan kita noon. Huwag kang matatakot magmahal muli. Kapag may dumating na mabuting tao, huwag mo siyang itataboy. Mamuhay ka ng may kasama, huwag kang mag-isa hanggang sa huli. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong ng hangin. Ngunit para sa akin, ito ay isang malakas na kulog na yumanig sa 4 na dekada ng aking pananahimik. Pagkatapos niyon, ang mahabang linya sa monitor ay nagbadya ng katapusan. Wala na siya. Ang babaeng nagdikta ng aking kaligayahan at kalungkutan ay wala na. Iniwan akong may bitbit na pagsisisi na kasing bigat ng buong mundo. 64 na taon. Iyan ang haba ng panahon na inilaan ko sa mundong ito at sa loob ng mga taong iyon, tila isang anino lamang ako ng mga pangarap ng ibang tao. Noong ako ay 25 anyos pa lamang, natagpuan ko ang tanging lalaking nagparamdam sa akin na ako ay sapat, si Cardo. Isang mekaniko sa isang maliit na talyer sa kanto ng aming barangay. Naaalala ko pa ang amoy ng grasa at gasolina na palaging nakadikit sa kanyang balat, isang amoy na para sa iba ay marumi, ngunit para sa akin ay amoy ng katapatan at pagsisikap. Ang kanyang mga ngiti ay tila sikat ng araw sa gitna ng tag-ulan, sapat na upang matunaw ang anumang pag-aalinlangan sa aking puso. Ngunit ang pag-ibig na iyon ay naging mitsa ng isang malaking digmaan sa loob ng aming tahanan. Anong mapapala mo sa isang taong ang tanging alam ay magkalikot ng makina? Pinag-aral kita sa kolehiyo para maging isang profesional, Myrna, hindi para maging asawa lang ng isang lalaking palaging marumi ang mga kuko. Iyan ang sigaw ni nanay noon, habang itinatapon niya ang aking mga gamit sa sahig. Umiyak siya, nagmakaawa, at sinabing mamamatay siya sa sama ng loob kung itutuloy ko ang pakikipag-isang dibdib kay Cardo. Ang aking ama ay maagang nawala, at ang aking ina ang naging pundasyon ng aking buhay. Hindi ko kayang makita siyang nasasaktan, kaya naman, sa isang masakit na hapon sa ilalim ng puno ng nara, tinapos ko ang lahat sa amin ni Cardo. Nakita ko ang pagkadurog ng kanyang puso sa kanyang mga mata, isang sugat na dinala ko rin sa aking pagtanda. Mula noon, ibinaon ko ang aking sarili sa trabaho. Naging isang executive ako sa isang malaking korporasyon sa Maynila. Naging matagumpay ako, nakabili ng sariling sasakyan, at nakapag-ipon ng sapat para sa aking pagtanda. Ngunit sa likod ng magagarang damit at matatayog na gusali, may isang bahagi ng aking puso na nananatiling hungkag. Maraming nagtangkang lumapit, maraming nag-alok ng kasal, ngunit sa bawat pagkakataon, ang mukha ni Cardo at ang boses ng aking ina ang palaging humaharang. Naging bilanggo ako ng sarili kong obligasyon bilang isang mabuting anak. Lumipas ang 30, 40, hanggang sa umabot ako sa aking pagre-retiro sa edad na 60. Ang tanging kasama ko ay ang aking matandang ina na noon ay unti-unti nang nilalamon ng demensya. 10 taon ko siyang inalagaan ng buong puso. Ako ang naghugas ng kanyang katawan. Ako ang nagpakain sa kanya ng lugaw sa tuwing ayaw niyang bumuka ang kanyang bibig. At ako ang nakinig sa kanyang mga kwentong paulit-ulit na tila isang sirang plaka. Wala akong ibang inatupag kundi ang kanyang kapakanan. Kaya naman nang marinig ko ang kanyang huling hiling sa ospital, ang pakiramdam ko ay tila itinapon ko ang 4 na dekada ng aking buhay sa wala. Pinigilan niya ako noong bata pa ako, at ngayon, kung kailan ang aking balat ay kulubot na, at ang aking buhok ay kasing puti na ng bulak, doon niya ako bibigyan ng kalayaang magmahal muli. Napakasakit, napaka-ironiko ng buhay. Pagkatapos ng libing ni nanay, ang aming malaking bahay sa Maynila ay naging parang isang kabaong. Ang bawat sulok ay may alaala ng kanyang pag-ubo, ng kanyang pagtawag sa aking pangalan, at ng aming mga hindi pagkakaunawaan. Ang katahimikan ay naging isang kaaway na palaging bumubulong sa aking tainga, na ako ay mag-isa na sa mundo. Wala akong anak, wala akong asawa, at ngayon, wala na rin ang aking ina. Ang pakiramdam ng pagiging ulila sa edad na 64 ay kakaiba. Ito ay isang malamig na takot na bumabalot sa iyong mga buto tuwing gabi. Napagtanto ko na kung mananatili ako rito, tuluyan akong lalamunin ng lungkot at pagsisisi.
Nagdesisyon akong ibenta ang lahat. Ang bahay, ang ilang mga kagamitan, at ang mga alaala ng isang buhay na hindi ko naman talaga ginusto. Gusto ko ng isang bagong simula, isang lugar kung saan ang dagat ay magiging sapat na kasama. Matapos ang ilang buwang paghahanap, nakakita ako ng isang maliit na bahay sa La Union. Isa itong simpleng bungalow na yari sa puting bato, may malawak na beranda na nakaharap sa asul na karagatan at isang maliit na bakuran kung saan maaari akong magtanim ng mga halamang gamot at bulaklak. Noong unang gabi ko roon, habang nakaupo ako sa beranda at pinapanood ang mga bituin, naramdaman ko ang isang uri ng kalayaan na hindi ko kailanman naranasan sa Maynila. Ang tunog ng mga alon ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa aking mga pangamba. Sabi ko sa sarili ko, dito na ako tatanda ng payapa. Dito ko tatapusin ang aking kwento nang walang idinidikta ang ibang tao. Naging aktibo ako sa komunidad, sumasali sa mga seminar para sa mga senior citizens upang malibang ang aking sarili. Sa isa sa mga seminar na iyon, nakilala ko si Dante. Isa siyang lalaki na may katamtamang tindig, may mga matang tila palaging may kwento ng pagtitiis, at may boses na kasing lambot ng bulak. Siya ay isang biyudo na naghahanap din ng mapagkakakitaan upang makatulong sa nalalapit na kasal ng kanyang anak na si Junjun. Ma'am Myrna, ang galing niyo po palang magsalita tungkol sa pamamahala ng pera. Halatang matagal kayong naging boss sa Maynila, sabi niya sa akin isang hapon habang nagpapahinga kami sa ilalim ng puno ng mangga. Ang kanyang simpleng paghanga ay nagdulot ng isang kakaibang init sa aking pisngi. Sa aming edad, ang mga ganitong uri ng papuri ay bihira na at tila uhaw na uhaw ang aking puso sa anumang uri ng atensyon. Mula noon, naging madalas ang aming pag-uusap. Nagdadala siya ng kape sa bawat session. Tinutulungan niya akong bitbitin ang aking mga gamit at unti-unti ang aming pagkakaibigan ay lumalim ng hindi ko namamalayan. Sa bawat tawa namin at bawat pagbabahagi ng mga pangarap, tila nabubura ang mga taon ng aking pag-iisa. Ngunit sa likod ng kanyang mga matatamis na salita at mapagkalingang kilos, may isang bagay na hindi ko napapansin. Sa tuwing nag-uusap kami, palaging sumisingit ang kwento tungkol sa kanyang anak na kailangang makahanap ng trabaho, tungkol sa kanilang kahirapan, at tungkol sa kung gaano siya kasabik na magkaroon ng isang pamilyang muli. Ako, sa aking kagustuhang matupad ang huling hiling ng aking ina, ay naging bulag sa mga babala ng tadhana. Handa na ba akong buksan muli ang aking puso? O ito ba ay isang bitag na sadyang inilatag para sa isang matandang naghahanap ng kalinga? Isang gabi, habang naglalakad kami sa dalampasigan, biglang huminto si Dante at hinawakan ng aking mga kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi ko mapangalanan. Ang bawat umaga sa La Union ay tila isang pahina ng isang magandang tula na matagal ko nang kinalimutan. Sa loob ng ilang buwan, ang aking buhay ay naging isang payapang ritmo ng paggising sa huni ng mga ibon, ang pag-amoy sa sariwang alat ng dagat, at ang marahang pagdidilig sa aking mga bagong tanim na bulaklak. Ngunit sa likod ng kapayapaang ito, may isang bagong kulay na unti-unting humahalo sa aking mundo. Isang kulay na dinala ng isang lalaking nagngangalang Dante. Ang aming pagkikita sa seminar para sa mga senior citizen ay tila isang hindi sinasadyang pagkakataon, ngunit sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko na tila itinadhana ang aming mga landas. Si Dante ay hindi tulad ng mga lalaking nakilala ko sa Maynila. Wala siyang suot na mamahaling relo, at ang kanyang mga damit ay simple lamang, kadalasan ay kupas na polo shirt na maayos namang nakaplansya. Ngunit mayroon siyang isang uri ng karisma na hindi matutumbasan ng pera. Ang kanyang boses ay may lalim na tila nagmumula sa puso, at ang kanyang mga mata ay palaging nakatuon sa akin sa paraang nagpaparamdam na ako ang pinakamahalagang tao sa silid. Sa aming edad na 64, ang pakiramdam na mapansin at mapahalagahan ay isang bihirang regalo. Isang hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa dulo ng dagat, naglakad kami sa dalampasigan. Ang buhangin ay mainit pa sa ilalim ng aming mga paa, at ang hangin ay humahaplos sa aking buhok na tila isang mahinang haplos. Myrna, alam mo ba, panimula niya, ang kanyang tinig ay sumasabay sa mahinang hampas ng mga alon. Akala ko ay tapos na ang kwento ko. Noong mamatay ang asawa ko 10 taon na ang nakakaraan, ang tanging inisip ko na lang ay ang mapagtapos ang anak ko. Inilaan ko ang bawat sentimo at bawat lakas ko para sa kanya. Pero ngayong malaki na si Junjun at may sarili na ring pangarap, naramdaman ko ang isang uri ng katahimikan
na nakakatakot. Ang katahimikan ng isang bahay na walang kausap. Huminto siya at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nangungusap hanggang sa nakilala kita. Sa tuwing nakikita kitang nagsasalita sa seminar, tila may nagising na bahagi ng puso ko na matagal nang natutulog. Para akong bumalik sa pagkabata, Myrna. Ang pakiramdam na ito, ang pakiramdam na ito, ang pakiramdam na ito, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Pero salamat dahil narito ka. Ang mga salitang iyon ay tila isang mainit na yakap sa aking nag-iisang kaluluwa. Naalala ko ang huling bili ni nanay. Huwag kang mag-isa hanggang sa huli. Marahil ito na ang sagot sa kanyang mga panalangin. Ngunit sa kabila ng tamis, may mga maliliit na bagay na dapat ay napansin ko. Isang hapon, habang kumakain kami ng merienda, sa isang maliit na kainan malapit sa palengke, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha, isang mabilis na sulyap ng pag-aalala, bago niya ito agad na itinago. Ang anak ko lang, si Junjun, sabi niya nang may pilit na ngiti. Masyado siyang nag-aalala sa budget para sa kasal niya. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon, gustong maging perpekto ang lahat kahit kapos sa bulsa. Hindi ko muna binigyan ng pansin ang pangyayaring iyon. Sa halip, mas pinili kong lasapin ang bawat sandali ng aming pagsasama. Isang gabi, inimbitahan niya ako sa kanyang inuupahang kwarto sa bayan upang makilala raw ang kanyang anak. Simple lang ang tinitirhan namin, Myrna. Sana ay huwag kang mabigla, paalala niya. Nang makarating kami sa maliit na apartment, nadatnan ko si Junjun. Ang bata ay mukhang disente naman, matangkad at may mga matang kamukha ng kay Dante. Tita Myrna, sa wakas ay nakilala ko na kayo. Palagi kayong ikinikwento ni Papa, masayang bati ni Junjun. Nagmerienda kami ng pansit at tinapay. At sa loob ng ilang oras, naramdaman ko ang isang uri ng pamilya na ipinagkait sa akin ng mahabang panahon. Masaya kaming nagtatawanan. Nagkukwentuhan tungkol sa mga karanasan ko sa Maynila at ang mga pangarap ni Junjun para sa kanyang magiging asawa. Ngunit sa gitna ng tawanan, napansin ko ang paraan ng pagtingin ni Junjun sa kanyang ama, isang uri ng palitan ng tingin na parang may lihim na usapan. Tila may isang script silang sinusunod na hindi ko pa nababasa. Gayunpaman, pinalipas ko muli ito, masyado akong nalulunod sa ideya na sa wakas ay mayroon na akong pamilya. Naging madalas ang pagdalaw ni Dante sa aking bahay, sa tabing dagat. Tinutulungan niya akong mag-ayos ng mga sirang gripo, maglipat ng mga mabibigat na paso, at sa gabi, sabay kaming kumakain ng hapunan habang pinapanood ang balita. Ang presensya ng isang lalaki sa aking bahay ay nagbigay ng isang uri ng seguridad na hindi ko naramdaman noon. Isang gabi, habang nagkakape kami sa beranda, hinawakan ni Dante ang aking kamay. Myrna, alam kong matanda na tayo. Marahil ay sasabihin ng iba na tayo ay nagmamadali, pero ayaw ko nang sayangin ang bawat araw na natitira sa atin. Gusto ko sanang tanungin, kung maaari bang dito na ako tumira? Hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang katuwang mo sa buhay. Gusto kong alagaan ka, Myrna. Gusto kong tayo ang magkasamang manood ng paglubog ng araw hanggang sa huli nating hininga. Ang kanyang alok ay tila isang pangarap na nagkatotoo. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang dalagita na unang beses na inalok ng kasal. Dante, sigurado ka ba? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig sa kaba at tuwa. Marami na akong pinagdaanan. Ang aking pagkatao ay puno na ng mga sugat ng nakaraan. Ngumiti siya at hinalikan ang aking kamay. Ang bawat sugat mo ay bahagi ng kagandahan mo, Myrna. Hayaan mong ako ang maging gamot sa mga sugat na iyon. Sa gabing iyon, nagkasundo kaming magpakasal sa huwes. Walang malaking handaan. Walang maraming bisita, sapat na ang aming mga pirma at ang pangako sa harap ng batas. Akala ko ay ito na ang rurok ng aking kaligayahan. Ngunit kinabukasan, matapos naming makuha ang aming marriage license, may isang pangyayari na nagbigay sa akin ng unang lamig sa dibdib. Habang naglalakad kami sa kalsada patungo sa aming sasakyan, isang matandang babae ang tumawag sa pangalan ni Dante. Nakita ko ang biglang paninigas ng kanyang buong katawan. Dante? Ikaw nga ba iyan? Tanong ng babae. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Bago pa man makasagot ang babae, mabilis akong hinila ni Dante palayo. Huwag mo nang pansinin iyon, Myrna. Isang baliw na babae lang sa bayan na palaging nagkakamali ng pangalan. Paliwanag niya ng mabilis, ang kanyang boses ay may halong nerbiyos. Bakit siya natatakot sa isang matandang babae?
At sino nga ba ang babaeng iyon sa kanyang nakaraan na tila isang anino na ayaw niyang makaharap? Ang araw ng aming kasal ay hindi tulad ng mga napapanood ko sa mga telenovela. Walang puting gown na may mahabang tren, walang katedral na puno ng mga bulaklak, at walang dagsa ng mga kamag-anak na nagbubunyi. Sa halip, ito ay isang payak na umaga sa loob ng opisina ng huwes sa munisipyo. Ang amoy ng mga lumang papel at ang tunog ng electric fan na tila pagod na sa pag-ikot ang naging saksi sa aming pag-iisang dibdib. Suot ko ang isang cream-colored na dress na binili ko pa sa Maynila, habang si Dante ay nakabarong na medyo maluwag sa kanya ngunit malinis at plansado. Sa kabila ng pagiging simple ng okasyon, ang tibok ng puso ko ay kasing lakas ng tambol sa piyesta. Sa edad na 64, sa wakas, ay mararanasan ko na ang maging isang asawa. I do. Ang sabay naming bigkas ni Dante habang nagpapalitan ng mga singsing, ang kanyang mga kamay, bagamat may mga gasgas ng hirap sa buhay, ay naging napakaamo ng hawakan niya ang aking mga daliri. Pagkatapos ng seremonya, kumain kami sa isang maliit, ngunit sikat na karinderya sa bayan na naghahain ng pinakamasarap na dinengdeng at inihaw na panga ng tuna. Kasama namin si Junjun at ang kanyang kasintahan na si Maria. Ang tawanan namin sa hapagkainan ay tila musika na nagpapalimot sa akin sa lahat ng pait ng nakaraan. Pakiramdam ko ay nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Isang pagkakataong hindi ko dapat sayangin. Nang lumipat si Dante sa aking bahay sa tabing dagat, ang katahimikan na dati ay kaaway ko ay biglang naging isang kaibigan. Ang bawat sulok ng bahay ay napuno ng kanyang presensya. Sa umaga, bago pa man ako magising, ay naaamoy ko na ang barako na kape na kanyang tinitimpla. Maririnig ko ang marahang pagwawalis niya sa bakuran at ang mahinang sipol ng mga lumang kanta ni Victor Wood. Ang pagkakaroon ng isang kasama sa loob ng bahay ay nagbigay sa akin ng isang uri ng seguridad na hindi kayang bayaran ng anumang halaga. Hindi ko na kailangang matulog na may hawak na telepono sa tabi ng unan dahil sa takot na baka atakihin ako sa puso at walang makakaalam. Ngayon, mayroon ng Dante na titingin sa akin. Ngunit ang honeymoon phase na ito ay unti-unting nabahiran ng mga anino ng pag-aalinlangan. Isang gabi, matapos ang aming masarap na hapunan ng sinigang na isda, napansin ko ang matagal na pananahimik ni Dante habang nakatanaw sa dagat mula sa aming beranda. Ang kanyang mga mata ay tila nakapako sa isang lugar na hindi ko makita, at ang bawat buntong hininga niya ay tila may dalang bigat na hindi ko maunawaan. Lumapit ako sa kanya at hinaplos ang kanyang balikat. Dante, may problema ba? Kanina ka pa parang malalim ang iniisip, tanong ko nang may pag-aalala. Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang uri ng lungkot na tila may halong takot. Berna, nahihiya ako sa iyo, panimula niya. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong. Napakabuti mo sa akin. Binigyan mo ako ng tahanan. Binigyan mo ako ng pagmamahal. Pero bilang isang ama, parang dinudurog ang puso ko. Si Junjun, ang anak ko. Alam mo namang malapit na ang kasal nila ni Maria sa Disyembre. Pero tumawag siya kanina, umiiyak. Ang lupang dapat sana ay pagtatayuan nila ng maliit na bahay sa probinsya ay binawi ng may-ari dahil sa kulang sila sa bayad. Ngayon, wala silang matutuluyan pagkatapos ng kasal. Naramdaman ko ang kurot sa aking puso. Bilang isang taong lumaki sa hirap bago naging matagumpay, alam ko ang hirap ng walang sariling tahanan. Magkano ba ang kailangan nila, Dante? Tanong ko. Huminto siya. Tila nag-aalangan kung itutuloy ang sasabihin. 2 milyong piso, Myrna. Iyon ang kulang para tuluyang mapunta sa kanila ang lupa at makapagsimula ng maliit na construction para sa bahay. Alam kong napakalaking halaga nito. Huwag mo na lang pansinin. Gagawa na lang ako ng paraan. Siguro ay ibebenta ko na lang ang maliit na sakahan ng pamilya ko sa kabilang bayan, kahit na iyon na lang ang natitirang alaala ng mga magulang ko. Ang pagbanggit niya sa pagbebenta ng kanyang huling alaala ay tila isang patalim na humiwa sa aking konsensya. Naisip ko ang aking naipon sa bangko, ang pera na inilaan ko para sa aking luxury travel o para sa mga emergency sa pagtanda. Sa kabilang banda, narito ang aking asawa, ang lalaking nag-aalaga sa akin na nagdurusa dahil sa kapakanan ng kanyang anak. Hindi ba't ang pamilya ay dapat nagtutulungan? Dante, huwag mo nang ibenta ang sakahan mo, sabi ko habang hinahawakan ang kanyang mga kamay. Ipapahiram ko ang 2 milyong piso para kay Junjun. Ang pera ay kikitain pa, pero ang pagkakataong makatulong sa anak mo ay hindi dapat palampasin.
Ang kislap sa mga mata ni Dante nang sandaling iyon ay hindi ko malilimutan. Niyakap niya ako ng napakahigpit, tila ba ako ang kanyang tagapagligtas. Pangako, Myrna, babayaran namin ito ni Junjun. Magtatrabaho kami ng maigi. Hinding-hindi ko makakalimutan ang kabutihang ito. Kinabukasan, nagpunta kami sa bangko at inilipat ang halaga sa account ni Dante. Pakiramdam ko ay tama ang ginawa ko. Pakiramdam ko ay isa na akong tunay na ina kay Junjun. Ngunit matapos mailipat ang pera, unti-unting nagbago ang mga kilo sa loob ng bahay. Si Dante, na dati ay laging maagang gumigising para maglinis, ay nagsimulang matulog ng tanghali na. Ang kanyang pagiging maasikaso ay napalitan ng isang uri ng pagiging kampante na tila ba at home na siya ng sobra. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa sala, nakita ko siyang may kausap sa telepono. Ang kanyang boses ay hindi na ang malambot na boses na ginagamit niya sa akin. Ito ay matigas, mabilis, at tila may iniuutos. Siguraduhin mo lang na maayos ang lahat. Huwag kang magpapakita rito basta-basta. Ang narinig kong sabi niya, bago niya biglang pinatay ang tawag nang mapansin niyang nakatingin ako. Sino iyon, Dante? Tanong ko. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng may kaba. Ngumiti siya ng mabilis. Ang kanyang charming na ngiti na dati ay nagpapalunod sa akin. Ang kontraktor lang ni Junjun, Myrna. Masyado kasing makulit. Humihingi agad ng advance. Sinasabihan ko lang na ayusin ang trabaho. Tumango ako. Pero ang binhi ng pagdududa ay nagsimula ng tumubo sa aking isipan. Bakit kailangang magtago ng usapan? At bakit tila naging mailap siya sa tuwing tatanungin ko ang tungkol sa progreso ng bahay ni Junjun? Lalong lumalim ang aking pangamba nang isang gabi ay may kumatok sa aming gate. Isang babaeng balisa, balot na balot ang mukha at naghahanap kay Dante. Nang makita siya ni Dante, tila nakakita siya ng multo. Mabilis siyang lumabas at kinausap ang babae sa malayo, malapit sa kalsada kung saan hindi ko maririnig ang kanilang pinag-uusapan. Sino ang babaeng ito na tila may hawak na alas laban sa aking asawa? At bakit sa bawat sulyap ko sa kanila, ay tila nakikita ko ang isang bahagi ni Dante na hindi ko kailanman nakilala sa loob ng seminar o sa ilalim ng buwan? Ang 2 milyong piso ba ay para nga ba sa bahay? O para sa isang lihim na pilit niyang ibinabaon sa limot? Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas, tila nakikiramay sa bigat ng hanging na mamayani sa pagitan naming tatlo. Nakatayo ako sa loob ng sala, nakasilip sa siwang ng aming bintanang gawa sa kapis, habang pinapanood ko si Dante na nakikipagtalo sa babaeng hindi ko kilala sa labas ng aming gate. Ang babae ay balot na balot ng isang luma at kupas na kapote, ngunit kahit sa dilim ng gabi at tindi ng ulan, ay bakas sa kanyang mukha ang isang uri ng pagdurusa na tila matagal na niyang pasan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang itinuturo ang dibdib ni Dante at ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay nilalamon ng ingay ng kulog, ngunit ang galit sa kanyang mga kilos ay hindi maikakaila. Matapos ang halos 10 minuto, mabilis na tumalikod ang babae at naglakad palayo, unti-unting nilamon ng dilim ng kalsada. Pumasok si Dante sa loob ng bahay, basang-basa at hingal na hingal. Ang dati niyang maamong mukha ay tila napalitan ng isang maskara ng pagkabahala at pait. Hindi siya tumingin sa akin. Dire-diretso siya sa kusina at kumuha ng baso ng tubig. Ang kanyang mga kamay ay bakas ang panginginig na hindi ko kailanman nakita noon. Dante, sino ang babaeng iyon? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-aalinlangan. Huminto siya, uminom ng mabilis, at pagkatapos ay humarap sa akin ng may pilit na ngiti. Isang ngiti na hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Wala iyon, Myrna. Isang dati ko lang nakakilala sa probinsya. Humihingi ng tulong dahil nagkaproblema raw ang pamilya niya. Alam mo naman ang mga tao roon. Akala nila ay tumama ako sa loto dahil nakatira na ako sa ganitong kagandang bahay. Pero bakit kailangang magtago sa labas, Dante? At bakit tila takot na takot ka nang makita siya? Hindi ko hinayaan na lumipas ang pagkakataon. Ang aking instinto bilang isang dating executive ay nagsisimulang gumana ang kakayahang makakita ng butas sa bawat kwento. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga balikat. Ang kanyang mga kamay ay malamig pa dahil sa ulan. Myrna, asawa ko, wag mo nang isipin iyon. Ayaw ko lang na maistorbo ang katahimikan natin dito. Maraming mapagsamantalang tao sa mundo at tungkulin ko na protektahan ka sa kanila. Magpahinga na tayo, pagod lang iyan.
ngunit hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ay tila isang babala na may malaking bagyong paparating sa loob ng aming pagsasama. Kinabukasan, habang wala si Dante, dahil nagpaalam siyang pupunta sa bayan upang tingnan ang progreso ng construction ni Junjun, ay nagpa siya akong kumilos. Hindi ko kayang manatili sa dilim. Nagpunta ako sa palengke, sa lugar kung saan madalas tumambay ang mga tricycle driver at ang mga matatandang tindera na alam ang bawat tsismis sa bayan. Matapos ang ilang oras na pagtatanong-tanong at pagpapakita ng larawan ni Dante, isang matandang babaeng nagtitinda ng kakanin ang humawak sa aking kamay. Hija, bago ka lang ba rito? Iyang lalaking kasama mo, si Dante. Huwag kang masyadong magtitiwala. Marami na siyang dinaanang bayan, at sa bawat bayan na iyon, may iniiwan siyang sugatang puso at butas na bulsa. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko. Ang aking tinig ay halos pabulong na lamang. Hindi siya biyudo, Hija. Ang babaeng nakita mong pumunta sa inyo kagabi, si Belen iyon. Siya ang tunay na asawa ni Dante. Hindi sila kailanman naghiwalay sa batas. Iniwan lang siya ni Dante, 10 taon na ang nakakaraan, matapos niyang maubos ang lahat ng ari-arian ng pamilya ni Belen sa sugal at sa mga peking investment. Ang mga salitang iyon ay tila mga palasong tumama ng diretso sa aking puso, ang 2 milyong piso. Ang bahay ni Junjun. Ang lahat ng matatamis na salita. Lahat ba iyon ay bahagi lamang ng isang masamang panaginip? Umuwi ako sa bahay na tila isang lantang gulay. Ang bawat hakbang ko ay tila may kasamang bigat ng katotohanan na hindi ko gustong tanggapin. Pagpasok ko sa loob, nadatnan ko si Dante na nakaupo sa sala. May hawak na beer at nanonood ng TV nang napaka-relax. Ang kanyang pagiging kampante ay biglang naging nakasusuka sa aking paningin. Oh, Mirna, nandyan ka na pala. Bakit parang namumutla ka? Tanong niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Dante, kilala ko na si Belen, direkta kong sabi. Biglang huminto ang lahat. Ang tunog ng TV ay tila naging isang malabong ingay sa background. Marahan siyang lumingon sa akin. At doon, sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagbagsak ng kanyang maskara. Ang maamo at mapagmahal na Dante ay biglang napalitan ng isang lalaking may matatalas na mata at isang mapang-uyam na ngiti. Isang ngiti na puno ng panunuya. Ah, nalaman mo na pala, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging malamig at matigas. Wala nang bahid ng lambing. Akala ko ay aabutin pa ng ilang buwan bago ka maging mausisa. Pero ano naman ngayon, Mirna? Kasal tayo sa batas, di ba? May pirma tayo sa papel. At ang 2 milyong piso, naibigay mo na iyon ng kusa. Walang pilitan. Nandaya ka, Dante. Pinagsamantalahan mo ang kahinaan ko, ang pangungulila ko, sigaw ko. Ang mga luha ay nagsisimula ng dumaloy sa aking mga pisngi. Ibalik mo ang pera ko. Umalis ka sa bahay na ito. Tumawa siya ng malakas, isang tawang nakakakilabot na yumanig sa bawat sulok ng aming tahanan. Umalis? Bakit ako aalis sa sarili kong bahay? Asawa mo ako, Mirna. May karapatan ako sa lahat ng ari-arian mo rito sa ilalim ng ating pagsasama. At kung gusto mo akong paalisin, dumaan tayo sa korte. Tingnan natin kung sino ang pagtatawanan ng mga tao ang matalinong manager na nauto ng isang hamak na probinsyano. Tumayo siya at lumapit sa akin. Pakiramdam ko ay lumiliit ang mundo ko habang papalapit siya. Huwag kang gagawa ng anumang hakbang na pagsisisihan mo, Mirna. Isipin mo ang dignidad mo. Isipin mo ang sasabihin ng mga kaibigan mo sa Maynila kapag nalaman nilang ang strong independent woman na tulad mo ay biktima lang ng isang huwad na kasal. Habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, narinig ko ang muling pagkatok sa aming gate. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang mahinang katok ni Belen. Ito ay isang malakas at awtoritadong katok. Kasunod ang boses ng isang lalaking nagpapakilala mula sa kapulisan. Dante Salvador, lumabas ka riyan. May warrant of arrest kami para sa iyo sa kasong estafa. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Mabilis siyang tumingin sa akin at pagkatapos ay sa likurang pinto ng bahay. Ngunit bago pa siya makakilos, hinawakan niya ang aking braso ng napakahigpit, sapat na upang mag-iwan ng pasa. Huwag kang maingay, Mirna. Kung gusto mong mabuhay ng matagal, sumunod ka sa akin. Sa gitna ng gulo at takot, isang katanungan ang pumasok sa aking isipan. Sinasadya ba ng pulisya na dumating sa oras na ito? O bahagi rin ba ito ng isang mas malaking laro na hindi ko pa nauunawaan? At sino ang lalaking nakatayo sa likod ng mga pulis
na tila pamilyar ang tindig sa aking mga mata. Ang asul at pulang ilaw ng presinto ay tila mga nanunuya na balisawsaw na sumasayaw sa mga dingding ng aming bahay na yari sa puting bato. Ang bawat kurap ng ilaw ay tila isang malakas na sampal sa aking natitirang dignidad. Ang ulan ay hindi pa rin tumitigil, mas lalo pa itong lumakas, na tila ba ang langit mismo ay nakikigulo sa kaguluhan ng aking buhay. Ang amoy ng basang lupa at ang maalat na simoy ng dagat ay humahalo sa amoy ng alak at takot na namamayani sa loob ng sala. Naramdaman ko ang pagbaon ng mga kuko ni Dante sa aking braso. Napakasakit, ngunit ang sakit na nararamdaman ko sa aking puso ay mas matindi pa kaysa sa anumang pisikal na pinsala. Ang lalaking ito, na ilang buwan ko nang kayakap sa gabi, ay naging isang ganap na halimaw sa harap ng aking mga mata. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, naghahanap ng anumang butas para makatakas. Bitawan mo ako, Dante. Nasasaktan ako. Ang tanging naibulalas ko, ngunit mas lalo lang niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa akin. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na ungol sa aking tainga. Tumahimik ka, Myrna. Kung ayaw mong idamay ko ang lahat ng ari-arian mo sa kasong ito, makisama ka. Sa kabila ng mga pulis na nakatayo sa labas ng gate, may isang anino na unti-unting lumalapit, isang pamilyar na tindig, isang pamilyar na paraan ng paglalakad. Nang tuluyan siyang masinagan ng ilaw mula sa sasakyan ng pulis, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko, si Hector. Ang dati kong pinagkakatiwalaang secretary at driver sa Maynila sa loob ng halos 15 taon, si Hector, na itinuring ko ng kapatid, na laging naroon tuwing kailangan ko ng tulong sa opisina o sa pag-aalaga kay nanay noon. "Ma'am Myrna!" sigaw ni Hector. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at galit. "Hector, anong ginagawa mo rito?" Ang tanging na isigaw ko pabalik. "Ma'am, pasensya na po kung nakialam ako. Pero matapos niyo pong ibenta ang kondo at bigla kayong lumipat dito, hindi ako napanatag. Nalaman ko ang tungkol sa mga malalaking transaksyon sa bank account niyo mula sa kakilala natin sa bangko. At nang ipa-background check ko ang lalaking kasama niyo, lumabas ang lahat ng bahid ng dumi sa kanyang pangalan. Ma'am, si Dante Salvador ay hindi lang basta manggagancho. Isa siyang propesyonal na kabilang sa isang sindikato na ang biktima ay mga matatandang mayayaman at retiradong tulad nyo. Parang gumuho ang langit sa aking ulunan. Ang 2 milyong piso, ang matatamis na salita tungkol sa pagtanda ng magkasama, ang kape sa bawat umaga. Lahat ay isang dula-dulaan. Lahat ay bahagi ng isang malamig at kalkuladong plano upang ubusin ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 4 na dekada. "Magsitigil kayo!" sigaw ni Dante, habang pilit akong kinakaladkad patungo sa likurang pinto, ngunit mabilis ang kilos ng mga pulis. Sa isang iglap, nabasag ang aming salamin na pinto at pumasok ang mga awtoridad. Sa gitna ng gulo, naramdaman ko ang pagbitaw ni Dante sa aking braso, ngunit bago siya tuluyang madakip, may isang malakas na kalabog ang narinig sa labas. Ang bagong SUV. Ang sasakyang binili ko para sa kanya. Nakita ko sa bintana na mabilis itong pinaharurot ni Junjun o kung sino man ang lalaking iyon na nagpanggap na kanyang anak. Sa loob ng sasakyang iyon ay naroon ang lahat ng aking mahahalagang dokumento, ang aking mga alahas, at ang natitirang cash na itinago ko sa vault sa kwarto. "Huwag niyo siyang hayaang makatakas!" sigaw ni Hector. Ngunit ang ulan at ang dulas ng kalsada ay naging pabor sa magnanakaw. Pinanood ko ang sasakyang iyon na mawala sa dilim, bitbit ang kalahati ng aking buhay. Naiwan akong nakaupo sa sahig ng aking sala, basang-basa at nanginginig. Nilapitan ako ni Hector at binalot ng isang kumot. "Ma'am, ayos lang po kayo? Patawarin niyo po ako kung nahuli ako." Hindi ako makapagsalita. Ang tanging naririnig ko lang ay ang pag-click ng posas sa mga kamay ni Dante. Tumingin sa akin si Dante bago siya tuluyang ilabas ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng pagsisisi. "Isipin mo na lang, Myrna, binayaran mo ako para sa 8 buwan na hindi ka nag-iisa. Masaya naman tayo, di ba? Mahal ang bayad sa pag-ibig sa panahon ngayon." Ang bawat salita niya ay tila lason na dumadaloy sa aking sistema. Dinala ako ni Hector sa presinto upang magbigay ng pahayag. Doon ko nalaman ang mas masakit na katotohanan. Ang lupang sinasabi nilang itinatayo ang bahay ni Junjun ay hindi kailanman naging sa kanila. Ito ay isang tiwangwang na lote na pagmamay-ari ng isang pamilyang nasa Amerika. Ang construction na nakikita ko sa mga litrato, lahat iyon ay kinuha lang sa internet.
Ang 2 milyong piso ay hindi napunta sa semento at bakal, kundi sa mga sugalan at sa pagpapatakbo ng kanilang sindikato sa ibang lalawigan. Nawalan ako ng malay sa gitna ng aking salaysay. Nang magising ako, naroon ako sa isang maliit na klinik sa bayan, katabi si Hector. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. "Ma'am, may isa pa po kayong dapat malaman." Ang sasakyang tinangay ni Junjun. At nakita po ito sa kabilang bayan. Naaksidente po ito sa kurbada dahil sa sobrang bilis. Napabangon ako ng biglaan. Nasaan ang mga gamit ko, Hector? Ang mga dokumento? Ang pera? Yumuko si Hector. Hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. "Sunog na po ang sasakyan, ma'am." Sumabog ang tangke ng gas nang bumangga ito sa isang malaking puno. Si Junjun. Hindi na po siya umabot sa ospital. At ang lahat ng laman ng sasakyan ay naging abo na. Napahagulgol ako. Hindi ko alam kung para kanino ang aking mga luha. Para ba sa perang nawala? Para sa sasakyang naging abo? O para sa katotohanang sa edad na 64 ay naging biktima ako ng sarili kong pangarap na hindi mag-isa? Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng tiwalang inilaan ko ay naglaho na parang usok sa gitna ng ulan. Ngunit habang umiiyak ako, may isang bagay na ibinigay sa akin si Hector. Isang maliit na sobre na nakuha raw sa loob ng bahay bago ito tuluyang isil ng mga pulis. "Ma'am, nakita ko po ito sa ilalim ng unan nyo. Mukhang matagal na itong naroon." Binuksan ko ang sobre. Sa loob nito ay may isang lumang sulat na may pamilyar na sulat kamay. Ang sulat kamay ni Cardo. Ngunit ang petsa ng sulat ay hindi noong kami ay mga bata pa. Ang petsa ay noong nakaraang taon lamang. Bago ako lumipat sa La Union. Paano napunta ang sulat na ito sa ilalim ng aking unan sa bahay na ito? At bakit tila alam ni Cardo ang bawat galaw ko kahit wala na kaming balita sa isa't isa sa loob ng 40 taon? Nang basahin ko ang unang pangungusap, tila tumigil ang pagtibok ng puso ko. "Mirna, alam ko ang balak mo. Huwag kang tutuloy sa La Union. May panganib na naghihintay sa iyo doon. Sino ang naglagay ng sulat na ito rito? At kung patay na si Cardo, paano niya nalaman ang aking mga plano bago pa man ito mangyari? May mas malalim pa bang lihim ang aking nakaraan na hindi ko pa nabubuksan? Ang katahimikan ng aking bahay matapos ang bagyo ay mas nakakasakal kaysa sa dagundong ng kulog noong nakaraang gabi. Nakaupo ako sa gilid ng aking kama. Ang mga mata ay nakapako sa puting sobrang hawak ko. Ang bawat daliri ko ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa kilabot na dulot ng sulat na nasa loob nito. Ang amoy ng papel ay tila humahalo sa amoy ng lumang talyer. Amoy ng grasa, gasolina, at ng matamis na kahapon na pilit kong kinalimutan. "Mirna, alam ko ang balak mo. Huwag kang tutuloy sa La Union. May panganib na naghihintay sa iyo doon. Paano?" Iyan ang tanging tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Paano nalaman ni Cardo ang balak ko kung 3 dekada na kaming walang komunikasyon? At kung totoo ang sinabi ng anak ng may-ari ng talyer na pumanaw na siya noong nakaraang buwan, paano napunta ang sulat na ito sa ilalim ng aking unan sa bahay na ito sa La Union? Ang bahay na ito ay binili ko ng palihim, malayo sa ingay ng Maynila. Nilapitan ako ni Hector. Ang kanyang mukha ay bakas ang pag-aalala. "Ma'am, kailangan niyo pong magpahinga," sabi ng doktor sa klinik. "Masyado nang mataas ang blood pressure niyo. Hayaan niyo na muna ang mga pulis na gumawa ng trabaho nila." Tiningnan ko si Hector ng malalim. "Hector, sabihin mo sa akin ang totoo. Paano mo nalaman na nandito ako? At paano mo nalaman ang tungkol sa mga transaksyon ko sa bangko?" Huminga ng malalim si Hector at umupo sa isang silya, malapit sa akin. "Ma'am, alam niyo namang itinuring ko na kayong sarili kong ina. Noong ibenta niyo ang kondo niyo, nang walang pasabi sa akin, kinabahan na ako. Kilala ko kayo, Ma'am Mirna. Hindi kayo basta-basta aalis nang hindi nag-iiwan ng direksyon, maliban na lang kung may tumatakbo sa isip niyo. Pinuntahan ko ang bangko. Ginamit ko ang mga dating koneksyon natin sa kumpanya para malaman kung saan napupunta ang pera niyo. At nang makita ko ang pangalan ni Dante Salvador, naalala ko ang isang kaso ng estafa sa probinsya namin noon. Parehong-pareho ang modus, ma'am. At itong sulat, itinaas ko ang sobre. Sabi mo nakita mo ito sa ilalim ng unan ko. Paano ito makakarating doon kung ikaw lang at ang mga pulis ang nakapasok dito matapos ang gulo? Yumuko si Hector, tila nag-aalangan. Ma'am, sa totoo lang, bago pa man dumating ang mga pulis, may nakita akong isang lalaking umaaligid sa likod ng bahay niyo.
Akala ko ay kasama siya ni Dante kaya hinabol ko siya. Pero mabilis siyang nakasakay sa isang lumang motorsiklo. Pagpasok ko sa loob para tingnan kayo, nakita ko ang sobrang ito na tila sadyang inilagay sa ibabaw ng unan niyo, hindi sa ilalim. Ang aking puso ay tila gustong tumalon palabas ng aking dibdib. Isang lalaking nakamotorsiklo. Ang motorsiklo ni Cardo noon ay isang lumang Honda na palagi niyang kinukumpuni tuwing linggo. Ngunit imposibleng siya iyon. Patay na si Cardo. Ang kamatayan ay ang huling tuldok sa kwento ng isang tao at hindi na ito mabubura pa. Hector, kailangan nating bumalik sa Maynila. Matatag kong sabi. Hindi para sa pera, hindi para sa mga alahas na naging abo na. Kailangan kong malaman kung sino ang nagdadala ng mga sulat na ito. Kailangan kong malaman kung totoo bang wala na si Cardo. Pero ma'am, ang bahay na ito, ang kaso laban kay Dante. Pagtataka ni Hector. Tiningnan ko ang paligid ng aking sala. Ang mga gamit na binili ko para sa isang pamilya ay tila mga nanunuya na monumento ng aking katangahan. Ipaubaya mo na sa abogado ang bahay na ito. Ibenta mo, ipamigay mo, wala na akong pakialam. Ang bahay na ito ay hindi naging tahanan, kundi isang bitag, at ang kaso kay Dante. Hayaan siyang mabulok sa kulungan. Ang tanging kayamanan na natitira sa akin ay ang katotohanang pilit na nagpapakita sa akin sa pamamagitan ng mga sulat na ito. Bumalik kami sa Maynila kinabukasan. Ang biyahe ay matagal at puno ng katahimikan. Pinagmamasdan ko ang mga taniman ng palay at ang mga bundok na nadadaanan namin, ngunit ang isip ko ay nasa isang maliit na kalsada sa Cruz kung saan naroon ang talyer. Pagdating namin doon, bumaba ako ng sasakyan na may halong kaba at pananabik. Ang talyer ay sarado. May nakapaskil na for lease sa harap nito. Ang mga lumang gulong at mga kalawanging makina ay naroon pa rin, tila mga piping saksi sa nagdaang panahon. Tinanong ko ang tindera sa katapat na sari-sari store. Ah, si Mang Cardo po ba? Opo, pumanaw na siya noong nakaraang buwan. Atake sa puso raw po. Ang bait pa naman ng matandang iyon, ang sabi ng tindera habang nag-aayos ng mga paninda. Sino po ang huling nakasama niya? Tanong ko. Ang boses ko ay bahagyang nanginginig. May isang lalaking palaging pumupunta rito bago siya mamatay. Hindi ko po alam ang pangalan, pero balita ko ay siya ang nag-asikaso ng lahat ng gamit ni Mang Cardo sa ospital. Parang kaibigan o kamag-anak yata. Habang nag-uusap kami, may isang itim na sasakyang huminto sa tapat ng talyer. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Ang kanyang mukha ay pamilyar. Ngunit hindi ko agad maalala kung saan ko siya nakita. Lumapit siya sa akin at nagtanggal ng salamin. Ma'am Myrna, tama po ba? Tanong niya. Tumango ako, tila nawawalan ng tinig. Ako po ang abogado ni Mr. Ricardo Dalisay. May iniwan po siyang huling habilin para sa inyo. Hindi lang po ito tungkol sa mga sulat. Mayroon po siyang iniwan na ari-arian sa inyong pangalan, isang trust fund na sadyang inilaan niya para sa inyong pagtanda sa loob ng 40 taon na hindi kayo nagkita. Nanlambot ang aking mga tuhod. 40 taon. Habang ako ay nagpapakapagod sa korporasyon at nag-aalaga kay nanay, si Cardo ay palihim na nag-iipon para sa akin. Pero bakit? Bakit niya gagawin iyon pagkatapos ko siyang iwan sa ilalim ng puno ng nara? Bakit ngayon lang, attorney? Tanong ko habang tumutulo ang aking mga luha. Dahil iyon po ang utos niya. Ibigay lang daw po ang lahat kapag napatunayan na kayo ay malaya na sa lahat ng inyong mga obligasyon. At may isa pa po, ang lalaking nagbibigay ng sulat sa inyo sa La Union, hindi po iyon si Mr. Dalisay. Iyon po ay ang kanyang anak. Isang anak na hindi nyo alam na nabuhay, Ma'am Myrna. Ang mundo ko ay muling yumanig. Anak? Paanong nagkaroon ng anak si Cardo na kasing edad ng mga sulat na ito? At bakit ang anak na ito ay nagpapakita sa akin ngayon, sa gitna ng aking pagkawasak? Habang tinitingnan ko ang abogado, napansin ko ang isang motorsiklong huminto sa dulo ng kalsada. Ang lalaking nakasakay ay tumingin sa akin, at sa ilalim ng kanyang helmet, nakita ko ang mga mata ni Cardo, mga matang puno ng pagmamahal at pait. Sino ang lalaking ito? At ano ang tunay na pakay niya sa pagpapakita sa akin sa mga sandaling ito kung kailan wala na akong kahit ano? Tumigil ang tibok ng mundo ko nang dahan-dahang tanggalin ng lalaki ang kanyang helmet. Ang bawat galaw niya ay tila isang slow motion na pelikula na ayaw kong matapos pero kinatatakutan ko ang kahihinatnan. Nang tuluyan niyang maiharap ang kanyang mukha sa akin,
Napaatras ako at napahawak sa braso ni Hector. Ang mga mata, ang hugis ng ilong, ang paraan ng pagkakakrus ng kanyang mga labi, ito ang mukha ni Cardo noong 25 anyos pa lamang siya. Ito ang mukha ng lalaking huli kong nakita sa ilalim ng puno ng Nara. 40 taon na ang nakalilipas. Ma'am Myrna, ako po si Ricardo Jr. RJ po ang tawag sa akin ni tatay. Ang kanyang boses ay malalim, may halong gasgas ng emosyon, at muli, kasing tunog ng kay Cardo. Lumapit siya sa akin, hindi mabilis, kundi may pag-aalinlangan. Tila ba natatakot din siyang baka bigla akong maglaho, o kaya ay itaboy ko siya. RJ, tila ba lumabas ang pangalang iyon sa aking bibig nang hindi ko namamalayan. Ang aking mga luha, na akala ko ay naubos na sa La Union, ay muling dumaloy ng walang babala. Hinawakan ko ang aking dibdib. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi nadulot ng panloloko ni Dante. Ito ay isang uri ng sakit na nagmumula sa kailaliman ng aking pagkatao, isang pagsisisi na kasing lawak ng karagatan. Attorney, anong ibig sabihin nito? Paanong nagkaroon ng anak si Cardo na hindi ko alam? Lumingon ako sa abogado. Ang aking tinig ay gumaralgal na. Yumuko ang abogado at inayos ang kanyang mga papeles. Ma'am Myrna, mas mabuting sa loob tayo mag-usap. Maraming dapat liwanagin. At ang mga katotohanan ito ay maaaring hindi nyo agad matanggap. Pumasok kami sa loob ng talyer. Binuksan ni RJ ang pinto gamit ang kanyang sariling susi. Pagpasok ko, tumambad sa akin ang isang maliit na opisina sa sulok. Doon, sa ibabaw ng lumang mesa, ay may isang naka-frame na litrato. Litrato ko iyon. Noong 25 anyos pa ako, nakangiti, suot ang paborito kong puting blusa. Ang litratong iyon ay luma na. May mga mantsa ng langis sa gilid, ngunit kitang-kita na iningatan ito sa loob ng maraming taon. Naupo ako sa isang silya, nanginginig ang buong katawan. Sinimulan ng abogado ang pagbabasa ng isang mahabang salaysay na isinulat ni Cardo bago siya pumanaw. Myrna, noong araw na iniwan mo ako dahil sa utos ng iyong ina, hindi mo alam na may bitbit ka na pala sa iyong sinapupunan. Nalaman ko lang ito noong palihim kitang sinundan sa ospital. 3 buwan matapos tayong maghiwalay. Nakita kitang lumabas sa maternity clinic, hawak-hawak ang iyong tiyan habang umiiyak. Gusto kitang lapitan. Gusto kitang yakapin at sabihing pananagutan ko kayo. Pero nakita ko ang iyong ina na kasunod mo, nakabantay na parang isang agila. Napahagulgol ako. Naalala ko ang panahon na iyon, ang 3 buwan ng aking buhay na tila isang malabong panaginip. Naalala ko ang naramdaman kong pagkahilo, ang pagbabago ng aking katawan, at ang pagtataka ko kung bakit tila naging malupit sa akin ang tadhana. Ngunit sa bawat pagtatanong ko kay nanay, ang tanging sagot niya ay sakit lang iyon ng tiyan dahil sa stress at lungkot. Ipinagpatuloy ng abogado ang pagbabasa. Noong nanganak ka, Myrna, sinabihan ka ng iyong ina na namatay ang sanggol. Sinabi niya sa iyo na hindi nabuhay ang iyong anak dahil sa iyong kahinaan. Pero ang totoo, palihim niya akong ipinatawag sa ospital. Ibinigay niya sa akin ang sanggol, kasama ang isang malaking halaga ng pera, at isang banta na kung magpapakita pa ako sa iyo, o kung sasabihin ko sa iyo ang totoo, ay ipapakulong niya ako, at sisiguraduhin niyang mawawala ang lahat ng mayroon ka. Pinili kong ilayo ang bata, pinili kong palakihin si RJ, nang mag-isa dito sa Maynila, malayo sa iyong paningin, dahil iyon ang tanging paraan para manatili kayong ligtas. Parang gumuho ang buong mundo ko sa mga sandaling iyon, ang aking sariling ina. Ang babaeng inalagaan ko sa loob ng 10 taon ng demensya. Ang babaeng inalayan ko ng aking kalayaan at pangarap ay siya palang kumuha ng pinakamahalagang bahagi ng aking pagkatao. Ninakaw niya ang aking anak. Pinaniwala niya akong namatayan ako ng sanggol, habang ang anak ko pala ay lumalaki lang ilang kilometro ang layo mula sa aming bahay. Tiningnan ko si RJ. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, nakatanaw sa labas, ang kanyang mga balikat ay nanginginig din. Lahat po ng mga sulat na natanggap niyo sa La Union, ako po ang nagdala niyon. Noong mamatay si tatay, ang huli niyang hiling ay bantayan ko kayo. Alam po namin ang tungkol kay Dante. Sinubukan po ni tatay na magpadala ng mga babala sa inyo noon pa man, pero palagi po itong hinaharang ng inyong ina noong nabubuhay pa siya. At nang lumipat kayo sa La Union, sinundan ko kayo dahil natatakot po si tatay na baka mabiktima kayo ng sindikato. RJ, anak. Ang salitang iyon ay tila isang banyagang tunog sa aking bibig. Ngunit nang mabigkas ko ito, naramdaman ko ang isang uri ng pagpapakawala,
Lumapit sa akin si RJ at lumuhod sa harap ko. Hinawakan niya ang aking mga kamay na kulubot na. Ang mga kamay na tila ba huli na para sa lahat. Hindi po ako nagagalit sa inyo, Nay. Alam ko po ang lahat ng sakripisyo niyo. Sinabi sa akin ni tatay kung gaano niyo siya kinalaban para sa akin. Kahit hindi niyo alam na buhay ako. Ang trust fund na iniwan ni tatay. Iyon po ang lahat ng kinita niya sa talyer sa loob ng 40 taon. Hindi niya ginastos ang kahit isang sentimo para sa sarili niya. Sabi niya, ibibigay niya ito sa inyo para sa inyong pagtanda, para hindi niyo na kailangang umasa sa kahit na sino. Yumakap sa akin si RJ, at sa loob ng talyer na iyon, sa gitna ng mga kalawanging makina at amoy ng langis, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng tahanan. Hindi ito ang bahay sa La Union. Hindi ito ang kondo sa Maynila. Ang tahanan ay narito, sa bisig ng anak na akala ko ay wala na. Ngunit sa gitna ng aming pagyayakapan, biglang narinig ang malakas na pagpreno ng isang sasakyan sa labas ng talyer. Ang tunog ng mga pinto na bumubukas ng mabilis at ang mga boses na tila ba may dalang panganib. Attorney, nasaan ang dokumento? Hindi niyo pwedeng ilipat ang pera nang wala ang pirma namin. Nanigas ang aking buong katawan. Ang boses na iyon. Ang boses na hindi ko kailanman malilimutan. Isang boses na dapat ay nasa loob ng kulungan sa La Union. Lumingon ako sa pinto, at doon, nakatayo ang isang lalaking hindi ko inaasahan na makikita pang muli sa gitna ng aking bagong simula. Paano siya nakalabas? At anong kinalaman niya sa trust fund na inilaan ni Cardo para sa akin? Isang mas malaking sabwatan ba ang nakatago sa likod ng lahat ng ito at hanggang saan aabot ang kasamaan ng mga taong nagnakaw na ng aking nakaraan? Ang pintuan ng talyer ay bumukas ng may malakas na kalabog na tila ba ang mismong kapalaran ay muling nanunubok sa aking natitirang lakas. Sa gitna ng liwanag na nagmumula sa labas, aninag ko ang isang figura na hinding-hindi ko malilimutan. Ang tindig na iyon, ang paraan ng paghinga na tila palaging may dalang banta at ang boses na naging mitsa ng aking impyerno sa La Union, si Dante. Ngunit hindi na siya ang maamong asawa na nakilala ko sa seminar. Ang kanyang mukha ay puno ng mga galos. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pait at kasakiman, at ang kanyang suot na barong ay punit-punit na, tila ba galing siya sa isang matinding pakikipagtuos. Myrna, akala mo ba ay ganoon lang kadaling takasan ang obligasyon mo sa akin? Ang boses niya ay gumaralgal, puno ng puot na tila lason na sumasabog sa loob ng maliit na opisina. Akala mo ba ay hahayaan kitang makuha ang lahat ng kayamanang ito habang ako ay nabubulok sa hirap? Asawa mo ako sa batas, Myrna. Ang lahat ng ari-ariang iniwan ng mekanikong iyan ay pag-aari ko rin. Nanigas ang aking buong pagkatao. Naramdaman ko ang mabilis na pagdaloy ng takot sa aking mga ugat. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang kamay na humawak sa aking balikat. Isang kamay na matatag, mainit, at puno ng proteksyon. Si RJ, ang aking anak. Umalis ka rito bago ko pa makalimutan na matanda ka na. Ang boses ni RJ ay kalmado, ngunit may talim na tila isang bagong hasang itak. Hindi siya natinag sa presensya ni Dante. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ng lalaking nagnakaw ng kaligayahan ng kanyang ina. At sino ka naman? Isang bastardo na sumulpot lang para makihati sa mana? Pangungutya ni Dante, habang dahan-dahang lumalapit sa mesa kung nasaan ang mga dokumento ng trust fund. Attorney, huwag mong ibibigay ang mga papel na iyan. Magdedemanda ako. Ipapa-freeze ko ang lahat ng assets na iyan dahil kasal kami ni Myrna. Tumayo ang abogado ni Cardo, si Attorney Santos, at inayos ang kanyang salamin. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng kaba. Mr. Salvador, tila nakakalimutan ninyo ang isang napakahalagang detalye. Ang kasal ninyo kay Ma'am Myrna ay void ab initio, walang bisa mula sa simula dahil sa inyong nakaraang kasal kay Belen na hindi kailanman napawalang bisa. Wala kayong legal na karapatan sa anumang ari-arian ni Ma'am Myrna, lalo na sa trust fund na ito na sadyang inilaan ni Mr. Ricardo Dalisay para sa kanyang tagapagmana. Peke ang mga dokumentong iyan. Gawa-gawa niyo lang iyan para nakawan ako, sigaw ni Dante habang pilit na inaabot ang mga papel. Ngunit bago pa niya mahawakan ang mesa, hinarangan siya ni Hector. Ang dati kong driver na naging matapat na kaibigan ay tila isang pader na hindi kayang tibagin. Dante, tapos na ang laro mo, sabi ni Hector nang may diin. Ang mga pulis ay nasa labas na. Nakalabas ka lang dahil sa isang technicality sa warrant,
Pero sa bagong ebidensyang dinala ni Belen at ang mga dokumento ng pagnanakaw mo sa bank account ni Ma'am Myrna, wala ka nang kawala. Ngayon, pumili ka. Lalabas ka ng maayos o kakalad ka rin ka namin. Tumingin si Dante sa paligid. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni RJ, ang katapatan ni Hector, at ang katarungan sa mga papel ni Attorney Santos. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ako. Nakita niya ang Myrna na hindi na umiiyak sa takot, kundi ang Myrna na handa nang bawiin ang kanyang buhay. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak. Ang kanyang kasakiman ay tila isang lobo na unti-unting nawalan ng hangin. Pagsisihan niyo ito. Ang pagsisihan niyo ang pagtalikod sa akin. Huling hirit ni Dante bago siya tuluyang pinalabas ng mga pulis na pumasok sa opisina. Pinanood ko siyang muling posasan. Muling hila-hilahin patungo sa sasakyang magdadala sa kanya sa madilim na bahagi ng kanyang buhay. Doon ko naramdaman ang isang matinding pagpapakawala ng hangin sa aking dibdib. Ang 8 buwan ng impyerno ay sa wakas ay natapos na. Naiwan kaming tatlo sa loob ng opisina, ako, si RJ, at ang alaala ni Cardo. Lumapit sa akin si RJ at niyakap ako ng napakahigpit. "Nay, tapos na po. Wala na pong mananakit sa inyo. Narito na po ako." Ang tawag niyang Nay ay tila isang himala na nagpagaling sa lahat ng mga sugat na idinulot ng aking ina at ni Dante. Sa mga sumunod na linggo, ang aking buhay ay naging isang serye ng mga pagtuklas. Kasama si RJ at Hector, bumalik kami sa La Union. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para magtago, kundi para ayusin ang lahat, ibinenta ko ang bahay, nayari sa Puting Bato. Hindi ko kayang manatili sa isang lugar na puno ng alaala ng panloloko. Ang perang nakuha ko mula sa benta ng bahay at ang malaking trust fund na iniwan ni Cardo ay ginamit ko upang magtayo ng isang pundasyon para sa mga matatandang biktima ng pang-aabuso at scam. Gusto kong ang aking karanasan ay maging aral at sandigan para sa iba. Nagpasya kaming manirahan sa probinsya kung nasaan ang maliit na lupang ipinangalan sa akin ni Cardo bago siya mamatay. Doon, sa isang payak na bahay na may malawak na taniman ng mga gulay, at malapit sa isang malinis na ilog, natagpuan ko ang tunay na kapayapaan. Bawat umaga, hindi na kape mula sa isang manloloko ang aking iniinom, kundi kape na tinitimpla ng aking anak. Sabay kaming nagtatanim, sabay kaming nagkukwentuhan tungkol sa mga taon na ninakaw sa amin, at unti-unti, binubuo namin ang mga alaalang hindi namin naranasan noon. Isang hapon, habang nakaupo kami sa ilalim ng isang puno ng mangga, tinanong ako ni RJ, "Nay, nagsisisi po ba kayo na bumalik pa kayo sa La Union? Nagsisisi po ba kayo na nagpakasal kayo kay Dante?" Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang kamay. "RJ, anak, noong una, akala ko ay iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Akala ko ay doon na magtatapos ang kwento ko sa kahihiyan at kawalan. Pero kung hindi dahil sa sakit na iyon, hindi ako maghahanap ng katotohanan. Kung hindi dahil sa panloloko ni Dante, hindi tayo magtatagpo. Ang bawat luhang ibinuhos ko sa La Union ay tila naging pataba para sa muling pagsibol ng ating pamilya. Hindi ako nagsisisi dahil ang lahat ng pait na iyon ang nagdala sa akin pabalik sa iyo. Napagtanto ko na ang buhay sa edad na 64 ay hindi pa dapit hapon. Ito ay isa lamang bagong kabanata. Ang aking ina ay nagkamali sa pag-aakalang ang pera at katayuan ang magbibigay sa akin ng kaligayahan. Si Dante ay nagkamali sa pag-aakalang ang aking kahinaan ang magiging susi sa kanyang yaman. At ako, nagkamali ako sa pag-aakalang ang pag-iisa ay isang sumpa. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa isang singsing o sa isang magarang bahay, kundi sa katotohanan, sa katarungan, at sa pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Habang pinapanood ko ang paglubog ng araw, hindi na ako natatakot sa dilim. Dahil alam ko na sa pagdating ng gabi, may isang boses na tatawag sa akin ng Nay. May isang kamay na aakay sa akin, at may isang pusong palaging magpapaalala na hindi ako kailanman nag-iisa. Ang kwento ni Myrna ay hindi nagtapos sa pagkawala ng lahat. Nagtapos ito sa pagkatagpo ng lahat ng tunay na mahalaga. Sa bawat ihip ng hangin, tila naririnig ko ang bulong ni Cardo mula sa kabilang buhay. Sabi ko sa iyo, "Myrna, hihintayin kita, at ngayon malaya ka na." Ipinikit ko ang aking mga mata, at sa wakas, naramdaman ko ang tunay na kapanatagan. Ang 64 na taon ng paghahanap ay natapos na sa isang payak na tahanan, sa piling ng aking anak,
at sa ilalim ng sikat ng araw na tila ba naging saksi sa aking muling pagsilang, ang lahat ay maayos na. Ang lahat ay nasa tamang lugar na. Malaya na ako